Ano lumago ang inyong kayamanan? Kasi Yes, ang please, galing ng Caviteros. kanyang investment Ay, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos, sabi kong ganyan, aba, grabe ito. At saka, Ano puro Ginto. yung basement nyo sa San Juan? Juan, oo, noon. Nakita nyo puro ginto? Ginto. O anong sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto, nung before the war. Kaya kasi nung naging top-notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang corporations, kundi mina. Naniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold with his earnings? And he traded, with his earning, and then he traded in gold. Bakit hindi nalaman ng sambayanan yan? Tapos, bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong? Na ganun pala wala ang naman sinabi maniniwala sa kanya. Kasi sino naman siya noon. At saka under the American rule, 45 noon. Tapos, pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. True enough, nagka-independence kami ng 46 na hindi tayo binigyan ng veterans. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that he gold had nung araw 7,000 tons in the basement of your house in... Something like that. Eh di, nahulog na yung bahay niya sa weight of that. Hindi, the basement na lupa na yun $32. Meron akong dokumento lahat.